it was reported na yung tao behind the fixing of this late registration of birth certificate of Mayor Go was recently killed. His name is Gilbert Flores. Is there a possibility na imbitahin po yung family? Pinaiimbestigahan na ng Senado ang pagkamatay sa taong nag-issue sa late registered birth certificate ni Mayor Alice Guo na kinilalang si Gilbert Flores, at ito ang kahindik-hindik na kanilang natuklasan. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video ito na tiyak na ikakagulat nyo. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Matatandaan kamakailan lang nang kumalat ang balita sa pagdukot at pagkamatay ni Gilbert Flores na siyang nasa likod sa pagproseso at nagrehistro sa late registered na birth certificate ng controversial mayor ng Bamban-Tarlac na si Mayor Alice Guo. Nauna nang naibahagi ito ni Attorney Tuto Causing sa kanyang social media at sinabing pilit raw na tinatakpan ng pamilya nito na wag nang halongkatin pa ang kahindik-hindik na pagpanaw ni Gilbert Flores. Ayon sa report, dinukot umano si Gilbert Flores nitong May 30 at natagpuan na wala ng buhay kinabukasan nitong May 31. Ngunit hindi lang daw basta-basta ang mapait na sinapit nito, kundi may tama raw ito. Paumano ito sa leeg si Gilbert Mejia Flores. Matatandaan ring nakatoka na sana sa susunod na hearing si Gilbert Flores na kababayan rin mismo ni Mayor Alice Guo sa Bamban-Tarlac upang sana sa mga katanungan ng mga senador kung ano ang kanyang koneksyon sa nasabing alkalde at kung paano niya naproseso ang birth certificate ni Mayor Alice Guo. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito umabot. Agad naman na dumipensa ang pamilya ni Gilbert Flores at sinabing heart attack umano ang tunay na ikinasawi ng kanilang ama. Pero base sa kanilang naunang post ay nakikiusap ito sa publiko na wag na umanong ikalat pa ang scene of the crime ng kanilang yumaong ama bilang respeto na lang daw dito at sa kanila. Good morning, Senator. I'll be asking sana, it was reported that there were about 400 illegal pogos. Aside from the legal, ano po ang move natin para hindi po ba dapat mai-announce to kung ano yung mga legal so the proper authorities can do their job na yung mga illegal is mabigyan ng tamang aksyon? That's my first question. Second po, it was reported na yung tao behind the fixing of this late registration of birth certificate of Mayor Go was recently killed. His name is Gilbert Flores. Is there a possibility na imbitahin po yung family? Because nag-uumpisa na atang mag-leak ng mga information yung ibang anak regarding this. And yung third po, I heard, correct me if I'm wrong, Senator, and pasensya po for my ignorance. I just wanna know, kasi it was approved by Congress, yung POGO po natin. So, paano papasok yung authority ng presidente to cancel their yung kanilang what we call this authority na mag-operate since it was approved by Congress? Ano po ang move natin dito? Yeah, that's a very good question. No? Parang bigyan ko ng context. Yung batas na yan na-approve in 2019, no? More or less. If I'm not, if my memory serves me right, no? About 2019. Bago mag-2019, yung mga POGO nag-umpisa pumasok dito. I think around maybe 2015, 2016. At that time, wala siyang taxation regime. So wala tayong ini-impose na buwis sa kanya. Kung meron man, napakababa. No? At malabo rin kung sino ang regulator niya. At malabo rin kung ano yung definition ng POGO. Dahil nung binuo yung PAGCOR, wala pang internet at that time. So hindi alam kung sino magre-regulate sa POGO. So kaya during that time, lumapit sa Kongreso para i-define unang-una kung anong POGO. Pangalawa, i-assign yung regulator ng POGO. At pinakamalaga, yung taxation ng POGO. So, kaya siya nagkaroon ng, in a sense, legitimacy,
no, dahil na-define siya through a taxation law. Ngayon, kaya yung final ko is to repeal that taxation law. Kasi kung ano yung nag-legitimize sa kanya, i-repeal natin para maging illegitimate siya. Now, that's number one. Number two, kahit na may batas, the President can suspend the application and can suspend existing licenses for national security purposes. Kaya importante yung recommendation ng NSC na ito ay isang national security threat because national security trumps everything, including commercial operations. At ito, proven na ang POGO nakakapinsala at may national security threat, no, according to our intelligence agency. Kaya, by mere executive action, pwede nang cancelahin, una, mag-moratorium muna para walang mag-a-apply. Then, pangalawa, cancelahin yung mga existing licenses because of what's happening right now. No? At dahil na-cancel yung license, pati mga work permits ngayon ng mga nagtatrabaho doon makakancel, babalik sila sa kanilang mga bansa nila. But at the same time, we will also repeal and ban POGOs. There are two laws banning POGOs kay Senator Villanueva at kay Senator Alan Cayetano. And then dadagdagan natin yung repeal ng taxation nila para buo yung pagbaban ng POGO. Okay. Nympha? Sir, yung sinabi nyo na yung mga pogong meron ng connection sa local crime syndicates and malawak na yung connections niya. In general po ba yun na lumabas sa executive session o particularly dun sa pogo sa Bamban? Itong discussion namin kahapon is limited to Banban. Pero sinabi rin ng ating mga intelligence agency na in Banban, maliit lang to kumpara sa buong pogo activities. Apparently, again, no, without any details, no, itong mga sindikato na ito, mayroon din silang mga teritoryo eh. No? At hinahati na nila yung Pilipinas ngayon sa ito teritoryo mo, ito teritoryo mo. No? So, may ganyan na pangyayari na ngayon. No? That's normal, di ba, sa mga organized crime. Kung makikita natin sa mga organized criminal, yung mga drug lords, mayroong kanya-kanyang teritoryo, yung mga gambling lords, may kanya-kanyang teritoryo. So, normal yan sa mga organized criminals. No? So, in short, Banban is part of a bigger operation. No? Pating kahapon, yung aming focus was really the Banban Pogo Hub. Ibig sabihin, sir, yung pogo sa Bamban established na may connection na sa local crime syndicates? Meron. Kahapon, again, no, I won't name names, but meron. Based on their analysis and intelligence, meron. Clear yun. So, Very sir, clear. So, sir, kung mismong intelligence agency na nagsasabi na may connection yung POGO hub dyan sa Banban, sa local criminal syndicate, do you think kapag nakaabot ito kay Presidente, ma-pressure na siya to act on it against POGO? Ako nananawagan ako sa Pangulo natin na iban na kaagad ang POGO, no? Dahil lumalalim yung kanilang galamay at impluwensya, at ito na nanggaling na ito sa sarili nating intelligence offices, no? Hindi ito haka-haka namin, hindi ito sariling investigation namin, ito galing na ito sa mga professional investigators and intelligence practitioners natin. At patagal ng patagal, palala ng palala. Kaka-raid lang ng Banban Pogo early part of this year, meron na naman, wala pang 6 na buwan, meron na naman sa Porac. No? So, wala silang takot eh. Kahit alam nilang yung raid nangyayari, tuloy ang ligaya nila eh. Yan ang magpapakita kung anong mga klaseng tao ang nasa Pilipinas, nasa bansa natin, na hindi kinakatakutan ni otoridad. Kahit na nag-raid na sa Banban, which is not so far from Porac, tuloy pa rin yung operation sa Porac. Mas malala pa yun sa Porac dahil meron doong prostitution at talagang human trafficking. Dinadala yung mga kababaihan galing sa ibang bansa. No? So, ganyang klaseng criminal syndicates ang nandito sa ating bansa. And then, sir, ganun din ba yung sentiment or stand ng mga intelligence agencies na it's about time to ban POGO? Ganyan talaga. Ganyan din yung kanilang sentimento. Dahil alam nila na lalala ito eh. No? Alam nila na ito kasi iniisip ko, kung yung 6.1 billion pesos nakapasok dito na hindi natin nalalaman, yung
ako naniniwala ako parte nung pumupunta sa paglalagay at paglalagay ng mga makaka-impluwensya at ginagamit rin nila yun para gumawa ng impluwensya, no? So ako naniniwala ako na yung perang pumapasok na hindi natin nakikita, pumupunta ito sa pagbibili ng proteksyon at doon na nga, no, sa galamay na ginagawa nila. Kasi itong galamay, hindi namang mangyayari to kung walang pera eh. Hindi lang to dinner at kaibigan na tayo eh. No? Talagang maglalagay ka para magkaroon ng connection. No? At yun yung merong ebidensyang ipinakita sa amin na ginagawa nila itong ganitong paraan. At yung protection na yun, sir, hindi lang from the authorities, kaya siguro naglalagay na rin sila ng mga local, ng mga opisyal sa gobyerno para may tutulong pa rin sa kanila Correct. na protection yan. Alam nila kasi illegal tong ginagawa nila eh. So, unang kailangan mo ng proteksyon para yung illegal na ginagawa mo, tuloy-tuloy. Pangalawa, kung mahuling illegal na proteksyon mo, makakatakas ka at makakabalik ka sa illegal na ginagawa mo. So, kumbaga sa chess, nag-iisip na sila ng ahead. Dahil alam nila one way or the other, pwede silang ma-raid at pwede silang makulong. So, importante na meron silang mga connection. No? At doon sa, again, no, hindi ko lang masabi, but may mga nahuli na nakawala. No? Dahil nga may impluensya sila. Okay, si Ria, and then Nympha. Hi, Sen. I'm Ria Fernandez Obina from TV5. Just want to raise again the question of Ms. Camille regarding Mr. Gilbert Mejia Flores. His sudden death daw po, he is supposed to attend one of the hearings. What information do we have so far? Personally, wala ko pang nakukuhang information aside from his possible connection to the syndicate or to the people who fake the birth certificate of Alice Go. And I say this with emphasis on the possible. That is the initial information that we got, na possible connected siya dito sa sindikato o sa mga taong gumawa nung illegal na birth certificate ni Alice Go. Yun ang initial information namin. Kasi it's so coincidental eh. No, na nangyayari ito at may namatay, no? At yung I was talking about yung contractor in Howley. We also chinek namin yung building permit na ang nag-apply si Alice Go at ang nakasulat doon sa contact engineer or engineer that you should contact. Isang engineer na nangangalang JM Turla. Nung pinuntahan namin siya, apparently namatay na rin siya, no, Jo? Namatay na rin siya. May 14, I think. 17. May 17 siya namatay. This year, sir? This year. This year. Itong si Engineer Turla, apparently, siya yung pumiperma ng mga plano na ginawa ng mga Chinese. No? Yung plano kasi lahat gawa sa China eh. Lahat gawa ng Chinese engineer, Chinese architects, dinala dito. Pero hindi mo magagamit yan. Hindi mo magagamit yan kung hindi ka magpapaperma sa local engineers dahil yung lisensya dapat lumabas. So yung pumiperma. Oh, ito si Turla, sir. Yes, si Turla. At inamin rin ng pamilya na yon. But ang cause of death is heart attack. No? Yun ang sabi sa amin. Yun ang sabi sa amin. No? Sir, But he's young. He's only 47? Parang ganyan lang. Mga 47 lang siya. So medyo na dead end kami doon dahil siya yung pumiperma. Siya yung connection doon sa mga Chinese engineers. Eh. So na dead end kami. Siya na signatory, sir. Wala na iba. Wala na iba. We check the plan. Siya talaga yung pumiperma. Okay, Ria, may Sir, what do you think about the sudden deaths nitong mga individuals na to na possibly pwedeng sila yung missing puzzle sa ating investigation? Well, kung si Engineer Turla buhay pa, sigurado malalaman natin sino yung mga nagpagawa sino yung contractor o mga Chinese engineer na gumawa nung Pogo Hub sa Banban. But since wala na siya, hindi na natin malalaman yan. No? So, medyo if you look at the timing ni Turla and ni Flores, suspicious. it raises suspicion. No? But then again, I don't have any direct evidence for now. No? Okay, Nympha, may follow-up ka. Sir,
Meron kayo na-raise na question, nagtataka kayo. Tanong nyo, bakit sa Bamban napili na itayo yung Pogo? Anong sagot na doon, Senator? Well, again, no, without going into details, dahil nga si Mayor Alice Go is the one opened the doors for this criminal syndicate to come in. Naging enabler siya, no? Sa laki ng Pilipinas, bakit sa Bamban, no? And the only common link between the criminal syndicates and Bamban is Alice Go, no? Nasa gitna siya Nasa gitna siya. So siya yung naging tulay between these criminal syndicates